Sa New Orleans, dumating sa pantalan ang barko na tinatawag na Genesis upang maghatid ng mga container na naglalaman ng misteryosong kargamento na ipapamahagi sa buong lungsod. Samantala, tinipon ni Biggie ang grupo ng mga nagbebenta ng droga kabilang si Nut at ipinakita sa kanila ang pinakabagong droga. Ito ay tinatawag na power at binibigyan nito ng espesyal na kakayahan ang mga tao sa loob ng 5 minuto. Ibinigay ng libre ni Biggie ang mga droga sa mga dealer at hinayaan silang ibenta ito sa anumang presyo na gusto nila. Maya-maya, lumabas si Robin sa kanyang tahanan para magbenta ng power sa mga lansangan. Napansin ng 3 teenager na siya ay isa lamang babae, kaya sinubukan nilang nakawin ang mga droga sa kanya. Nagsimula ang away habang sinusubukan ni Robin na ipagtanggol ang sarili, ngunit sa gitna ng labanan, nag-ambala sila ng pulis na si Frank, na nagpatigil sa kanila sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang baril. Naghanda ang teenager upang lunukin ang power, na gustong magkaroon ng kapangyarihan upang lumaban, kaya ipinaliwanag ni Frank na hindi nakakabuti ang power sa mga tao at minsan pa nga ay bigla na lang silang sumasabog. Habang nag-aalinlangan ang teenager, inagaw ni Frank ang power at inaresto si Robin, na naging dahilan upang tumakas ang mga lalaki. Nang maiwan sila, binitawan ni Frank si Robin, na lumalabas na kaibigan niya ito. Binili ni Frank ang mga power at binigyan pa siya ng lumang motor bilang regalo sa kaarawan niya. Kinabukasan, pumunta si Art sa squatter na lugar para hanapin si Nut, na nanutok sa kanya ng baril mula sa likod ng pinto at tumanggi itong buksan nang tanungin ni Art kung saan nanggaling ang power. Gamit ang isang trick para buksan ang lock, pumasok si Art sa loob at nadiskubring si Nut ay naging napakapangit dahil sa pagkalulong niya sa power. Mayroon din siyang napakaraming stocks ng power sa kanyang apartment kasama ang alligator bilang bantay. Sumunod, binantaan ni Art si Nut gamit ang sandata, at nang subukan ni Nut na kumuha ng sandata, binaril siya ni Art kaya lumayo ito. Habang ninanakaw ni Art ang cellphone ni Nut, tumakbo si Nut sa isa pang kwarto para magtago at nilunok ang power para mag-activate ng kapangyarihan na nag-apoy ang buong katawan. Matapos ang nabigong pag-atake na nagdulot ng sunog sa silid, sinimulan ni Nut na habulin si Art sa buong gusali na naging dahilan upang mahulog siya sa gilid. Nakahawak si Art sa huling segundo at tumalon sa kasunod na palapag habang nararamdaman ni Nut ang panghihina ng kanyang katawan, kaya lumunok siya ng 3 pang dosis at sinundan si Art, ngunit bigla na lang siyang binuhusan ng tubig ng kapitbahay. Ginamit ni Art ang pagkakataong pumunta sa banyo at ibinabad ang jacket sa tubig, kaya nang dumating si Nut para sugurin siya, tinakpan siya ni Art ng basang jacket at itinulak siya sa batya na puno ng tubig. Noong una, tumanggi si Nut na magsalita, kaya sinimulan siyang suntukin ni Art hanggang sa inamin niyang nakuha niya ang power mula kay Biggie. Sa sandaling iyon nagsimulang manginig ang katawan ni Nut, kaya agad na tumakbo si Art palayo bago sumabog si Nut. Naging sanhi ito upang magkaroon siya ng flashback ng aksidente sa sasakyan kung saan kasama niya ang anak na babae. Samantala, sinuri ni Robin ang may sakit na ina na si Irene bago pumasok sa paaralan. Habang nasa klase, tinext ni Robin si Nut para humingi ng karagdagang power, at sumagot si Art gamit ang telepono ni Nut. Bigla siyang tinawag ng guro dahil hindi siya nakikinig at tinanong siya kung paano niya inaasahan na magkaroon ng kinabukasan. Binanggit ng isang kaibigan na siya ay mahusay na rapper at nagsimulang lumikha ng beat para kay Robin upang mag-freestyle, kaya si Robin na kinakabahan ay nagsimulang mag-rap tungkol sa sistema at sa kanyang guro. Ni-record ito ng mga kaklase niya at nag-cheer para sa kanya, at pagkatapos ay ibinunyag na ito ay pantasya lamang sa isip ni Robin. Inutusan siya ng guro na ibigay ang kanyang cellphone o pumunta sa opisina ng punong guro, kaya pinili niyang umalis. Bumalik kay Frank, pinalibutan ng mga pulis ang bangko kung saan ng hostage ang kriminal na may misteryosong kapangyarihan. Si Frank ang pumalit sa pwesto ng katrabaho at habang walang nakatingin, nilunok niya ang power at sinimulan ang timer sa kanyang relo. Pumasok siya sa loob sa pamamagitan ng pinto sa likod at nahanap ang mga hostage. Hindi alam na ang magnanakaw ay nasa malapit lang at gumagalaw ng hindi napapansin dahil mayroon itong kapangyarihan na pagbabalat kayo. Inatake ng lalaki si Frank para matumba siya at pagkatapos ay tumakas siya dala ang pera, kaya agad siyang hinabol ni Frank sa pamamagitan ng pagsunod sa dala niyang bag. Habang patuloy na nagbabago ang kulay ng kanyang balat, tumakbo ang magnanakaw na nabangga ang ilang sibilyan bago nagnakaw ng bisikleta. Nabangga siya ng kotse, kaya iniwan niya ang bike at sa halip ay sumakay sa bus. Nang tingnan niya ang bag, biglang sumabog ang powder bomb at nahanap ang kanyang lokasyon, kaya ngayon ay sinundan siya ni Frank gamit ang bisikleta.
Huminto ang driver nang ipakita ni Frank ang kanyang badge at muling tumakas ang magnanakaw, dumaan sa kafe bago napunta sa eskinita. Sinundan siya ni Frank at natumba, kaya nagawa ng lalaki na kunin ang kanyang baril at binaril siya. Mabuti na lang at ang kapangyarihan ni Frank ay maging sobrang tigas kaya ang bala ay tumalbog lamang, na nagpahintulot kay Frank na mabilis na makabawi at sa wakas ay nahawakan ng lalaki. Binugbog siya gamit ang dagdag na lakas hanggang sa pinahinto siya ng kanyang kapitan. Nang matapos ang lahat, pinagalitan ng kapitan si Frank dahil sa paggamit ng power at hiningi ang kanyang baril at badge. Ipinaliwanag ni Frank na ang mga kriminal ay may kalamangan laban sa kanila dahil mayroon silang superpowers, kaya ito ang tanging paraan upang lumaban ng patas. Mayroon ding mga nakatataas na laging dumarating upang pagtakpan ang sitwasyon, kaya't nahulaan ni Frank na maraming alam ang kapitan kaysa sa sinasabi niya at nag-alok na magtrabaho ng kumpidensyal. Nagpa siya ang kapitan na bigyan si Frank ng larawan ni Art at sinabi sa kanya na siya ang pinaniniwala ang pinagmumula ng power, kaya kailangan nilang hulihin siya para matapos na ang problema. Sa gabi, naghintay si Art sa restaurant kung saan karaniwang nagkikita sina Robin at Newt. Pagdating ni Robin, pinagmasdan siya ni Art mula sa malayo ngunit hindi siya nilapitan. Hindi nakita ni Robin si Newt kaya nagpa siya siyang umalis para lang matuklasan na ang gulong ng motor niya ay binutas. Bigla siyang hinawakan ni Art at itinapon sa likod ng sasakyan para dalhin siya sa liblib na lugar, nagbantang papatayin si Irene kapag hindi siya nagsalita. Pumayag si Robin na makipagtulungan at binuksan ang trunk. Sinabi niya kay Art na nakuha niya ang power mula kay Newt ngunit wala na siyang ibang alam. Pagkatapos ay ipinakita ni Art ang larawan ng isang babae at lalaking kalbo, ngunit hindi niya kilala ang alinman sa kanila. Habang nag-uusap, pinadalhan ni Robin ng text si Frank na humihingi ng tulong, kaya agad na kinuha ni Art ang kanyang cellphone. Sunod ay inutusan siya ni Art na tawagan ang numero na nakita niya sa cellphone ni Newt at magkunwaring isa siyang dealer na may malaking problema, at nakatanggap siya ng tugon na nag-uutos sa kanyang pumunta sa partikular na supermarket at magtanong ng alligator wine. Ang dalawa ay nakarating sa palengke at habang nagtatanong ng alak si Robin, si Art ay nag-ambala ng random na customer at nawala sa paningin niya si Robin. Isinama si Robin upang makausap ang lalaki sa likod na tinatawag na Quelo at sa halip na tanungin siya tungkol sa source tulad ng utos sa kanya ni Art, sinabi niya kay Quelo ang lahat tungkol sa mapanganib na lalaki na naghihintay sa labas. Nilunok ni Quelo ang power at pinuntahan si Art na nagbanta kay Quelo gamit ang gunting. Ang kanyang mga tauhan ay agad na dumating upang tulungan siya, ngunit lumalabas na si Art ay mahusay naman lalaban at nakipaglaban sa lahat ng hindi pinagpapawisan. Kasabay nito, ang lugar na kinaroroonan ni Robin ay nagsimulang gumalaw dahil ang silid ay nasa loob pala ng malaking truck na ngayon ay paalis na. Sinubukan niyang lumabas, ngunit nakalak ang pinto. Patuloy na nilalabanan at binabaril ni Art ang mga lalaki, at ang ilang mga bala ay tumama sa truck, kaya kinailangang magtago si Robin upang maiwasan na tamaan. Sa sandaling natalo niya ang lahat ng mga tauhan, sinubukan ni Art na suriin si Robin, na nagpahintulot kay Quelo na barilin siya ng sorpresa. Tinamaan ng bala si Art ngunit patuloy itong gumagalaw, at binaril niya si Quelo na ikinamatay nito. Pagkatapos ay binuksan ni Art ang pinto upang iligtas si Robin, gayunpaman, ang pinsala ay nagdulot sa kanya upang magsimula siyang mag-hallucinate at isipin na si Robin ang nawawala niyang anak na si Tracy. Sa kabutihang palad, napigilan siya ng boses ni Robin at napansin niya ang isa pang pinto, na binuksan niya at nakita ang lihim na silid na may mga monitor na sumusubaybay sa lahat ng mga gumagamit ng power. Napagtanto ni Art na ang distributor ay namimigay ng libreng power dahil ginagamit niya ang mga mamamayan para sa eksperimento upang subukan ang produkto. Nakakita rin sila ng notification na nagbanggit ng presentasyon na mangyayari sa loob ng humigit kumulang 2 oras. Samantala, nagawa ni Quelo na itulak ang mga bala mula sa kanyang katawan dahil sa epekto ng power. Habang nakatingin si Art sa screen, tumakbo si Robin pabalik sa supermarket upang humingi ng tulong, ngunit natagpuan at inatake siya ni Quelo. Nang sasaksakin na siya nito, hinarap siya ni Art sa lupa at sinaksak ng paulit-ulit hanggang sa maubos ang epekto ng power at mamatay si Quelo. Sinubukan ni Robin na tumakas ngunit nakalak ang pinto, kaya kumuha siya ng bricks para sirain ito. Gayunpaman, humingi ng tulong si Art at umamin na gusto lang niyang mahanap ang kanyang anak habang nag-aalok kay Robin ng pera bago nahimatay. Ilang sandali pa ay nagising si Art sa opisina ng veterinaryo, kung saan tinahi ni Robin ang kanyang sugat.
Nang bumuti na ang lagay niya, umalis sila para pumunta sa espesyal na kaganapan, at pinilit siya ni Robin na isama siya sa pamamagitan ng pagnanakaw sa susi ng kotse. Samantala, nag-aalala si Frank para kay Robin kaya pumunta siya sa bahay nito, ngunit narinig niya ang mga pulis na hinaharas si Irene. Palihim na pumasok si Frank sa bahay sa pamamagitan ng bintana at nagpalit ng damit para magpanggap na kasintahan siya ni Irene at lumapit upang ipagtanggol siya. Ibinulong niya kay Irene na kaibigan siya ni Robin bago kinumpronta ang mga pulis, inutusan sila na ipakita ang kanilang badge at warrant habang nire-record sila. Agad na umalis ang mga pulis, kaya sinundan sila ni Frank at gumamit ng tape para idikit ang cellphone sa kanilang sasakyan, sa ganitong paraan ay matutunton niya sila. Sa daan patungo sa event, ipinaliwanag ni Art na dati siyang sundalo at isinailalim sa eksperimento para sa power ng isang kumpanya na tinatawag na Teleios. Minsan na niyang ginamit ang power at muntik na siyang mamatay ngunit nakaligtas siya, hindi tulad ng mga kaibigan niya sa hukbo. Sa kalaunan, umalis siya at nagsimula ng bagong buhay, ngunit nang ipanganak si Tracy, nagkaroon ng permanenteng kapangyarihan ang kanyang anak dahil ang sangkap ay nasa binhi na ni Art. Nang malaman ito ng Teleios, gusto nilang kunin si Tracy para magsagawa ng eksperimento sa kanya, kaya sinubukan ni Art na tumakas kasama ang anak. Sa kasamaang palad, nasundan sila at ang mga kaaway ay nakagawa ng paraan upang bumangga ang kanilang sasakyan. Na-stuck si Art at hindi makagalaw, kaya wala siyang magawa kundi panoorin kung paano dinukot si Tracy. Habang ibinabahagi niya ang kwento, ang memorya ay naghalo sa katotohanan at nagsimula siyang magmaneho na parang baliw, ngunit sa kabutihang palad, natulungan siya ni Robin bago sila bumangga. Maya-maya, nakarating sila sa lokasyon ng presentasyon at sinabi ni Art kay Robin na maghintay sa labas. Nang makapasok si Art, sinubukan siyang pigilan ng gwardya dahil wala siya sa listahan, kaya agad siyang itinumba ni Art at kinuha ang Teleios card sa mga papeles. Pagkatapos ay kinuha ni Art ang jacket ng guard at pumasok sa presentasyon habang nagpapanggap na empleyado. Ipinakita ni Biggie ang tungkol sa power sa South American cartel leader na nagpapaliwanag na ang layunin niya ay maabot ang susunod na hakbang sa ebolusyon. Kinuha nila ang DNA mula sa iba't ibang mga hayop upang ipunin ang pinakamahusay na survival skills upang ang mga tao ay magkaroon din nito, at umaasa si Biggie sa investment ng kanyang bisita upang makagawa sila balang araw ng permanenteng bersyon ng power. Samantala, sa labas, nahanap ni Frank si Robin at sinubukan siyang kumbinsihin na si Art ang nasa likod ng power, ngunit tumanggi siyang maniwala sa kanya. Bumalik kay Biggie, hiniling niya sa babae na pumasok sa tangke at gumamit ng power. Agad na nagsimulang magyelo ang kanyang balat at lumalabas na kaya niyang kontrolin ang temperatura ng kanyang katawan. Habang humihinga siya ng malamig sa salamin, tahimik na lumapit si Art sa bartender at pinatay siya gamit ang ice statue. Pagkatapos ay lumapit si Art kay Biggie na may nakatagong baril sa ilalim ng tray, ngunit nakilala ni Biggie ang kanyang mukha. Sinubukan ni Art na pagbantaan siya, ngunit sa sandaling iyon ay natagpuan ng isang empleyado ang bangkay at sumigaw, kaya't hinampas niya si Biggie at ginawang hostage. Ang ilang mga tao sa silid ay naglabas ng mga armas at nagbanta si Art na papatayin si Biggie, ngunit ang babaeng negosyante ng droga ay walang pakialam at sinubukang umalis dala ang briefcase na naglalaman ng power. Pagkatapos ay dumating ang mas maraming mga tauhan ni Biggie upang pigilan ang babae at ang isa sa kanila ay kumuha ng isang dosis ng power, ngunit bigla na lang siyang sumabog. Nag-trigger ito ng putukan sa pagitan ng mga tauhan ni Biggie at ng babae, na nagdulot ng pagkamatay ng mga tauhan ng magkabilang panig habang sumali rin si Art sa laban. Nagawa ng dalawang bodyguard na takpan ang babae upang tulungan itong makatakas habang si Biggie ay sumubok na tumakbo upang makaligtas, at nalaglag ang kanyang tablet sa proseso. Naging dahilan ito upang magsimulang masira ang tangke at ang babae ay nawalan ng kontrol sa kanyang kapangyarihan. Sumisigaw siya sa sakit habang sinusubukan ng kanyang kasintahan na sipain ang tangke upang masira ito ngunit hindi nagtagumpay. Binugbog ni Art ang lalaki habang patuloy na iniiwasan siya ni Biggie, at sa huli, sinakop ng yelo ang katawan ng babae, dahan-dahang nagyelo ang lahat ng balat hanggang sa namatay siya. Nahawakan ni Art si Biggie at humingi ng sagot, ngunit bigla siyang inatake ng empleyado at nagsimula ng mano-manong labanan. Matapos iuntog ang kanyang ulo sa tangke, ginamit ni Art ang taser para patumbahin siya pagkatapos ay muling hinabol si Biggie. Binaril niya ang daliri ni Biggie at ipinakita sa kanya ang larawan, kaya sa wakas ay ipinaliwanag ni Biggie na sila ay sina Dr. Gardner, ang pinuno ng proyekto, at ang bodyguard nito na si Wallace,
na kumuha kay Tracy. Sila ay matatagpuan sa barko na tinatawag na Genesis na gumagawa ng buong operasyon. Sa sandaling iyon ay nakapasok si Frank sa loob at sinubukang arestuhin si Art, ngunit mabilis siyang dinisarmahan ni Art. Habang nagtatalo sila tungkol kay Robin, kumuha si Biggie ng isang dosis ng power at nagsimulang mag-transform sa malaking halimaw na tumama sa kisame at naging sanhi ng pagyanig ng buong gusali. Walang epekto sa kanya ang mga bala, kaya tumakas si Art at naabutan siya ni Frank sa pamamagitan ng pag-slide sa ilalim ni Biggie. Dumaan sila sa likod na pasilyo at habang tumatakbo, binuksan ni Art ang mga gas canister habang si Frank ay nagnakaw ng ilang power. Nang makarating sila sa labasan, binaril ni Art ang mga gas canisters na nagdulot ng malaking pagsabog na ikinamatay ni Biggie at ng shockwave sa kalye bago nalaglag ang putol na kamay ni Biggie sa isang kotse. Pagkatapos ay inaresto ni Frank si Art at nang subukan ni Robin na ipagtanggol siya, sinabihan lang siya ni Art na umuwi. Habang naghahanda si Robin upang sumakay sa motor, nakita niya si Wallace kasama ng mga pulis at nakilala siya mula sa larawan na ipinakita ni Art, kaya nagpasya siyang sundan siya. Samantala, sinabi ni Art kay Frank na sa loob ng ilang segundo, sasabihan siya ng kanyang kapitan na dalhin siya sa ibang lugar sa halip na sa presinto. Nagkatotoo ang kanyang hula at napagtanto ni Frank na ang kanyang kapitan ay bahagi ng mga tauhan na sinuhulan ng Teleios sa hukbo. Sa wakas ay nalaman ni Frank ang tungkol sa anak ni Art na ginagamit na sample para gumawa ng power, nakakalat sa iba pang bahagi ng mundo kapag hindi nila ito napigilan. Nagkasundo silang magtulungan at gumawa ng plano, kaya sa oras na napalibutan ng mga tauhan ng Teleios ang sasakyan, wala na si Frank. Pagkatapos, dinala si Art sa Genesis at sinalubong ni Gardner, ang taong nag-eksperimento sa kanya noong panahon na nasa hukbo pa siya. Nanonood sa malapit si Robin, at galit na galit si Frank nang makita siya. Pagkatapos ng walang kabuluhang argumento, binigyan siya ni Frank ng espesyal na earbud para magbantay sa labas at maipaalam sa kanya ang anumang nangyayari sa lugar. Pagkatapos ay kumuha si Frank ng ilang power at lumapit sa guard, na binaril siya bago umalis, at iniwang bukas ang pinto dahil akala niya ay patay na si Frank. Mabilis na nakabawi si Frank salamat sa kanyang kapangyarihan ngunit nawala ang earbud na nagsisilbing koneksyon nila ni Robin habang papasok siya sa loob. Itinumba ang bantay sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya mula sa likuran. Nag-aalala tungkol sa nawalang koneksyon, nagpasya si Robin na pumasok din at nagtago sa loob ng van na ikinarga sa barko. Sumunod, tiningnan ni Robin ang control room at nahanap si Frank na tinatalian ang mga walang malay na manggagawa. Sa monitor, hiniling ng mga lalaking nag-escort kay Art na buksan ang pinto, kaya pinindot ni Robin ang buton upang hindi siya mahalata. Napagtanto nila na mayroon ditong mapa ng barko at full access sa lahat ng mga pintuan, kaya kinuha ni Frank ang baril at earbud, at hiniling kay Robin na gabayan siya habang si Robin ay umalis upang iligtas si Art. Pagkaalis ni Frank ay isinara ni Robin ang napakabigat na pinto para sa kaligtasan. Sa sandaling iyon ang mga alarma ay tumunog at kinuha ni Wallace ang power upang sirain ang mga pinto sa pamamagitan ng puwersa. Habang tinitingnan ng iba't ibang monitor, nahanap ni Robin si Tracy at na-distract, kaya nahanap ng isa pang guard na may power si Frank na mabilis na dinisarmahan. Nagsimula ang labanan, ngunit hindi makagawa ng anumang pinsala si Frank dahil ang guard ay gawa sa goma. Sa pakikipaglaban, nawala muli ang earbud ni Frank at kinailangan siyang kausapin ni Robin sa pamamagitan ng speaker, kaya nahanap ni Wallace ang kanyang lokasyon at sinimulang suntukin ang pinto. Hindi makagalaw si Frank sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya, ngunit nagawa niyang suntukin ang lalaki at pinakawalan ang sarili bago kinaladkad ang lalaki sa malapit na pinto. Agad itong isinara ni Robin at natrap ang braso ng lalaki, ibig sabihin ay mapuputol ito kapag nawala na ang epekto ng power. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nasira ni Wallace ang makapal na pinto, para lang matuklasan na sinira ni Robin ang computer gamit ang palakol at tumakas sa emergency hatch. Habang paalis ang barko, kumuha si Frank ng dagdag na power bago kinuha ang kanyang baril at ipinagpatuloy ang paghahanap. Samantala, isiniwalat ni Art na mayroon siyang dosis ng power sa loob ng kanyang bibig sa simula pa lang at kinumbinsi ang gwardya na palayain siya upang maiwasan ang kahihinatnan ng kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon ay magkasabay na nahanap siya ni Wallace at Frank, kaya sinuntok ni Wallace si Frank bago bumaling kay Art. Ipinasa ni Frank ang baril kay Art na binaril si Wallace ng 2 beses na madaling pumatay sa kanya. Bumalik kay Robin, hinanap niya ang lab area at may narinig siyang guard na paparating,
kaya nagtago siya at naghintay ng tamang sandali para patumbahin siya mula sa likuran. Pagkatapos ay kinuha niya ang keycard at sa wakas ay nagkaroon ng access sa silid ng lab, kung saan natagpuan niya si Tracy at napansin ang mga peklat sa kanyang katawan mula sa mga eksperimento. Sa una, naghinala si Tracy, ngunit agad siyang natuwa nang marinig na naparito ang kanyang ama. Biglang dumating si Gardner na hinahanap din si Tracy, ngunit ang dalawa ay nakapagtago sa ilalim ng hatch sa tamang oras. Pagkatapos ay tumakbo sila at sa kanilang paglabas, isang random na halaman ang naging malusog muli nang mahawakan ito ni Tracy. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa ibabaw at muling nakita sina Frank at Art, na sa wakas ay niyakap muli ang kanyang anak. Sinikap ng grupo na maghanap ng daan palabas sa paligid ng mga container, ngunit bigla na lang humarang ang gwardya na may kapangyarihang palakihin ang kanyang mga buto bilang mga sandata. Naganap ang labanan at pinutol ng lalaki ang sandata ni Art gamit ang kanyang mga buto, kaya kinuha ni Art ang metal na pamalo upang ipagtanggol ang sarili. Sinubukan ni Frank na dalhin ang mga bata sa lifeboat at ginamit ang kanyang katawan bilang kalasag laban sa mga paparating na bala. Ngunit nakita ni Robin si Art na nasa panganib at bumalik upang tulungan siya. Pinakawalan niya ang kawit upang patumbahin ang guard, pagkatapos ay pinatay siya ni Art sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya ng sarili niyang mga buto. Pagkatapos, nagmamadaling pumunta si Art sa lifeboat upang muling makasama ang iba, ngunit nahuli ng mga gwardya si Robin at gusto ni Gardner na makuha si Tracy bilang kapalit ng buhay ni Robin. Lumabas si Art at kumuha ng power, nagkaroon ng kakayahan ng pistol shrimp. Ito ay nagpahintulot sa kanya na i-vaporize ang tubig sa paligid niya at lumikha ng napakainit na shockwaves na pumatay sa lahat ng mga tauhan ng kaaway sa ilang segundo. Tumalon si Robin sa tamang oras habang ang lahat ng mga container ay nasira dahilan upang mahulog ang crane sa ibabaw ni Gardner. Nahimatay si Art dahil hindi na kaya ng kanyang katawan ang sobrang power, ibig sabihin ay malapit na siyang mamatay. Gayunpaman, agad na lumapit si Tracy sa kanyang tabi at pinagaling siya gamit ang kapangyarihan. Ang grupo ay sumakay sa lifeboat at sa wakas ay nakatakas. Maya-maya ay ipinaalam ni Art kay Frank na aalis siya kasama si Tracy upang magsimula ng bagong buhay. Plano ni Frank na dalhin ang kwento sa isang mamamahayag upang maisiwalat niya ang lahat ng katiwalian sa hukbo habang si Robin ay bumalik sa kanyang ina, na nangangakong ipapagamot siya gamit ang perang ibinigay sa kanya ni Art bilang pasasalamat. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.